mas pumunta sa masigas na lugar o sa mas mataas na lugar para nga maiwasan itong pinangangambahan na lahar kung sakaling bumagsak nga at patuloy na bumagsak yung mabigat na ulan dito sa Albay. Alvin. Jeff, alam mo, ayaw natin yung lahar. Pero ang tanong, yung tuloy-tuloy na pag-ulan, yan ba'y nakakatulong sa pagpapahupa ng bulkan? Dahil siyempre malamig at may tubig? O walang epekto yun? Kung may epekto man itong pag-ulan, Alvin, ito yan na parang nahuhugasan yung mga barangay gaya dito na mga natabunan ng abo itong mga nakarang araw dahil tuloy-tuloy na pagbuga itong bulkan. Ngayon itong bulkan, yung kanyang kilos ngayon, Alvin, ay hinihintay yung bulkan ng tinatawag na ground deformation survey. Dahil magdedepende yung pagbuga nito sa pamamaga ng bulkan na itong nararanasan na pag-ulan. Dahil ang problema lang sa ulan dito, Alvin, ay yung mga nakakabit na abo sa dilis-dis ng bulkan, yung mga old at new deposits, yung pwedeng maging kainga ng paglahar sa iba't ibang parte ng Albay. Alvin. Maraming salamat, Jeff. Kanal. Ang nararanasang pag-ulan ngayon sa Albay at iba pa pong bahagi ng Bicol Region ay bunsod ng tail end o yung buntot ng cold front. Ayon sa Pag-asa, ito rin ang nagdadala ng ulan sa Aurora, Calabarzon, Mimaropa at Eastern Visayas. Amihan naman po ang sanhi na mahinang pag-ulan dito sa Metro Manila, pati na sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos at iba pang bahagi ng Central Luzon. Dahil din sa amihan, nakataas ang gale warning sa Northern Luzon, sila ang pagpali ng Central at Southern Luzon at Eastern Visayas, kaya nangituhan po yung mga mayang isda roon na huwag munang pumalaw. Okay naman, ang cute naman.